be heard. Pagkabukas, pwede siyang sumagot. Doon ay text niya. Hindi po totoo yan. Ready na po ang release ng pera o ready na po yung permit. Kaya naunahan lang ako sa pag-report. Kaya lalabas ka agad. Gano'n. Huwag na tayong pagbulahan. Pag inupuan mo yung papel, dyan nakakaletse-letse ang... Now, ako, I said, I'm coming in from the cold. Hindi niyo ako kilala. Mindanao ako. Sa awa ng Diyos, nanalo ako. Now, wag na lang yung mga majority votes. Puro naman tayo Pilipino. No? Isipin ko na lang na nag-landslide ako dito. Malapit ako ma-slide doon sa aeroplano kanina pagbaba eh. Tapos let's not talk about, you know, who reported what and who supported whom. Tapos na yan eh. So ganito yan. Kung ano yung pera natin, pagkati-hatian talaga natin yan. It will be divided equally. Na walang, ito dito, kontrapartido, wala yan. And as a matter of fact, nandyan mo si Mark, pati si Ben, pati si Judy. Hindi kami nag-uusap ng politika. At ako'y nagagalit basta yan. I do not allow in the cabinet talking about politics. I do not even want to hear that this should be a priority because of the project of Congressman. Wala sa, alam mo bakit? Nanalo ako, wala akong partido, halos. Yung PDP was a moribund party. It was not alive. It was just breathing because there were two members, Senator Pimentel and the father. Of course, the loose organization was there. But it only came into being again alive when I ran. Wala akong pera. Wala akong nagsuporta sa akin, mas mabuti. Nagpapasalamat na ako ngayon, wala akong utang na loob. Sa totoo lang. So kung wala akong utang na loob sa isa ninyo, edi lahat ako may utang na loob sa lahat. Because I cannot really pinpoint except for a few persons who help me financially. But sinasabi ko, I never accepted donations. I just cannot name the names. But mag-isip na lang kayo yung mga contributors na malalaki at yun na sila. At iba pag malaki ko, I never. Kaya swerte ang diskarte ko na, kung matalo, di matalo. Wala mo tayong magawa niyan. Ngayon, sinasabi nila, itong trabaho ko, maswerte kayo dito because we do not have to talk bloody things. But the Philippines is reeling under the contamination of drugs and it has reached the 4 million mark. Now, ang masakit sa akin ganito, kasi ako po'y pinagbabatikos at gusto ako ipakulong ng mga ulol, na sinabi ko na, if you destroy my country, I will kill you. If you destroy the youth of the land, I will kill you. Bayan ko to. Mahal ko ang bayan, pati Batanes, kalayo nito. Do not mess up with my country. You know, and it is... Hindi dito, but I'll just give you one example. Pera ang pinag-usapan eh. There are, wag lang yung akin, yung 1 million sa akin na yung panahon eh. But I am still counting because there are still surrenderers day to day. At the end of the year, I might make a computation again. But it's gonna be 4 million. Noon 7, ngayon 8, nearing 9 na. Well, wag muna yung akin. Yung sinabi ni Santiago, General Santiago, when he was the PDEA, sabi niya, there are now 3 million addicts. I'll give you a simple computation. At 200 per hit for 1 day, that is 6,000 a month per person. Times the 12, that is
18 billion a month. Times 12, that is 216 billion a month. Pupunta sana sa pagkain, enrollment ng mga bata, baon ng mga bata, at kung ang tatay ang tinatamaan, it becomes a dysfunctional family. Wala ng pagkain, sabong pamilya, and ultimately, sa maghiwalay. If it is the husband or the wife, it will destroy the family. It becomes dysfunctional, ang mga bata hindi na makapag-aral, ang lahat na. At yung mga kababayan natin, talagang masakit sa akin. Bantay ko sa akin. Nandoon sa labas na pagkamatay, working their ass to death para lang makakuha ng pera, magpasweldo, makapag-aral ng mga anak nila dito. Ang pagdating dito, nalulong sa droga, na-disgrasya ang anak, ni-rape, pinatay, because the criminals were clawing all over the country. Ano ba naman yung patay ngayon? Gusto ninyong bilangin? Hindi nakakalahati yung krimen na namatay ngayon sa nung namatay nung nakaraang panahon. Noon, ano mamatay? Rape, bata, tatay sinasaksak, nanay inahatsa. Those were the crimes of the days. Rape ng isang pamilya, patayin lahat. From the daughters to the mother. Ngayon, nagbibilang sila ng 3,000 ng patay. 3,000? Eh, sino nagpatay? Eh, iwan ko. Bakit? Eh, ako yung tinuturo nila. Look, ganito yan, ha? I'm not trying to offend anybody. Hindi yan ngayon. Puro matitino yan. When I assumed the presidency, I had to fire 6 general for involvement in drugs. Yung mga police ngayon na the number about 150, tawag nila ninja. Hanggang ngayon isa walang baka nagtago dito ang gago. Walang nag-surrender. Kaya nilagyan ko yung ulo nila 2 million each. Ngayon hindi ayaw ko kung tangkapin ko buhay yan o patay. Pero ganon kalala ang nangyari sa ating bayan. So anong gusto nilang gan? Gusto nilang ipakulong kasi ako daw extrajudicial killing. Sos Mariosep. Hindi nila alam, nung una, there were cleansings sa kanila-kanila lang. Ay, yung mga generasyon, di pagpatay niya yung mga tauhan niya, eh, talagang iipitin sila noon. At saka yung polis, yung mga runner nila. Ang anong binatay namin, kami sa gobyerno, wala pa. Mag-umpisa pa lang. So wala pa kami doon sa 3,000 na yun. Saka, itong mga Amerikanong I'll my story. Sabihin nila na, I am threatening doon sa iyo, ang ginamit nila, this politician is threatening the criminals with death. There is nothing wrong in threatening criminals to death. By that statement alone, bas ikaw masabi mo, kayong mga kriminal, patayin ko. Huwag kayong maglukulong. It is a perfect statement. Na ngayon, gusto nila akong hilain doon for that statement. If it is not a crime in my country, why would you just? Kaya ako sa galit ko, minumura ako. Why? Kasi nung umpisa yan ng yelo talaga yan eh. Dito, yelo yan. Sinaksa na. Remember that it was not an issue against me. It was only after I was hitting the ratings na lumabas niya yung mga basura nila Trillanes, yung aking mga deposito. Sorry, Joseph. Kung mayroon ako ganong karaming pera, hindi mo akong kita dito. Sa edad ko, 71 years old, mamasyal na ako ang paskisaan. Yun ang problema. Yun doon nila binuhos yung black propaganda. At doon nangyari yung sabi na, wala ho ako niyan. Sa totoo lang, I became mayor in Davao City in 1988.
I never lost an election until now. Wala talaga akong kaya. Pagka-mayor ko, tuloy-tuloy na hanggang pagka-presidente ko. Ngayon, bakit ako naging presidente? Ewan ko talaga, yan ang problema, pag-usapan pa natin. Kaya wala akong utang na loob, wala lahat. Kaya sinabi ko, sa lahat, tayo sa gobyerno, and I will end this talk with you. Okay na ito, may pera kami. I will ask General Alad to coordinate all the national aid dito. He will come back here para to coordinate. At saka, I will end it by saying na corruption has to stop. I also bind the local government. Yung iba kasi sa BIR, 2 days na lang. Yung iba online na. Wala nang punta-punta, wala nang follow-up. No problem about that. So I would like the local governments to follow suit, adapt in the most expeditious way the release of documents and papers needed by the... The ideal number of days is 3 days. 2 days. Ano ba wala kang ginagawa dyan? Di gawain mo yung trabaho mo. And that goes for the national government. It will not be years. It will only be 1 month for everybody. Walang extension yan. I'm telling you now, let us give the Filipino a respite of all of these years suffering corruption in government. Ngayon, itong law and order, sabihin ko sa inyo, sabi ko walang korupsyon, walang droga, walang kriminalidad. I will not stop. Masiguro ninyo, itaga ninyo kung saan itaga yan. I will not stop until the last pusher, until the last drug lord is taken away. Now, let me end it by saying, in this quest, kasi hindi naman talaga ako, bakit ako nanalo without the money and effective machinery. And I would say, Panginoong Diyos yan. God gave it to me. Alam ninyo yan. Pati kayo nagtaka, bakit ako nanalo from now. And with the largest margin ever, of 6 million ang lamang. Why? It was in the messaging. Why? Because I tend to believe now that it was God who gave it to me. And sabi nila, ay yan, mawala yan, i-impeach. Ako, taya ko, honor, buhay, pati ang pagka-presidente ko. Huwag ninyo akong takutin yung mga taga-Manila na mag-rally kayo next year. Palisin ninyo. Kasi pag napaalis ako, that is part of my destiny. Na ang destiny ko, ma-presidente, 1 taon lang ako. Ganon yan. So doon natin masasabi na, doon tayo sa mga newspaper na warningan ako, magkudita, kasali yan sa destiny ko na kung ma-presidente ako ng 2 buwan lang, 2 taon, that is part of what destiny, what God gave me. Hanggang dyan ka lang. Tapos, so ayaw akong takutin yung mga magkudita, paalisin, tapos people power. Ay, anak ka ng... Kasali na yan. Nakasulat na yan. Eh, paano ako nanalo pagka-presidente? Sagutin mo muna yan. Kung hindi mo sagot, ayan. Paano ako maging presidente 2 taon lang? Kasali na yan. Yan sa destiny ko, yan lang ang binigay ng Diyos sa akin. Paabutin ako 6 years, patay kayong lahat. Maraming salamat po.